Good day mga Balbon, welcome back sa channel natin. And today, nandito tayo ngayon sa Mitsubishi Marcos Highway sa Diamond Motors. And today, we will check out yung, alam ko madaming mga nag-aabang sa inyo nito eh. And of course, I'm a personal owner ng Mitsubishi. Alam natin yung mga quality ng sasakyan nila. So, check out natin ngayon tong Destinator nila. Ito namang Destinator na to, ito yung GLX variant. So, base model, mas maganda makita natin kung ano yung, kumbaga, quality ng Destinator nila. Eh syempre, itong pangyayari na to, itong pagbisita natin dito, made possible by our friend Gaboy. Ito dito kasama natin. So Gaboy, baka meron kang gustong imbitahan yung mga balbo natin na nanonood dyan. By the way, I'm Gaboy de la Torre, Yeah. Fairview Sales Executive. Pag gusto nyo pala pumunta rito sa showroom namin, Monday to Sunday, 8 a.m. to 5 p.m. Tara, dito tayo sa Marcos Highway, Diamond Motors. Yan. Salamat Gaboy Any question pare pagdating sa Mitsubishi, reach out lang kayo kay Gaboy. Yes. Sigurado, matutulungan kayo Marami dito. kaming freebies and Yan, discount. freebies and discount. Kaya namin ibigay sa inyo. Yan. Okay, salamat Gaboy. Banatan na natin to. Tara. Let's go. Alright, simulan na kagad natin sa mukha, no? Ang pogi ng mukha para sa akin. Kita natin yung, yung ilaw niya, yung pinaka-daylight running lights niya. All LED naman yung mga ilaw niya. So, quality na. So, again, this is the 2026 Destinator na GLX, which is the base one, the base variant. And, ayan yung logo mo, kitang-kita. Tapos, itong part na to, actually parang may illusion siya na kala mo merong curve. Pero itong top part na to, wala, smooth siya. Wala palang curve, pero pag nadating mo dito sa baba, ayan, meron na siyang mga contour. Ayan. So, ang ganda ng pagkaka-illuminate nitong part na to ng bumper niya, ng grill niya. So, akala mo walang butas, pero meron butas siya dito sa baba. Ayan, yun yung busina niyo. So, pasok na pasok naman yung hangin para yung makina natin is well ventilated. Since this is the base variant, wala siya nung fog lamps. Pag nagtaas ka ng konti ng variant, meron nakalagay na ilaw dyan. Pero pwede mo pa rin naman yung pa-installan kung GLX talaga yung gusto mo, tapos gusto mo maglagay ng fog lamps, pwede mo naman siyang pa-installan ng aftermarket or pwede ka rin kumuha mismo dito sa dealership. So, yung side profile niya, tol, ayan. This has 18-inch alloy wheel, so parang kasize na yan ng Montero. Yung Montero natin, naka 18-inch din yun. And actually, yung design niya is pretty much parang may pagkakahawig, no? Pero, ayun nga, 18-inch, tapos naka-handcook na goma. Ayan, Ventus. Prime 4 na goma. Tapos yung kanyang ground clearance, pare, 214 millimeters. So, mataas-taas naman siya. So, kung meron kayong mga pinupuntahan na medyo rough road, gravel, yan. Kayang-kaya nito yun. Mataas naman siya eh. Yan. So, meron ka repeaters dito sa yung side mirror. So, that's a plus. Mas maganda yung visibility natin pagka liliko tayo. Hindi pa siya keyless entry. Pag binuksan natin yung pintuan, plastic. Yung ibang part, ito, plastic. Pero ito, may leather ka dito. Base, pero may leather siya dito. Then, yan. Gray, painted yung dito sa side na to. Then, your switches. So, ang automatic mo lang is yung driver side sa salamin. So, automatic up and down. Yung folding, auto folding. Meron ka ding switch dito ng fold ng side mirror. Pwedeng yung kanan lang or yung kaliwa lang. Yan. So, ito rin yung control mo for your side mirrors. Ito napansin ko dito, mano. Kung titignan natin, itong part na to, lower part, makapal. So, since wala naman tong stepboard, mas okay yan. Kasi yung dumi, hindi napupunta dito sa part na to. Di ba? Pag bababa ka, di ba? Hindi malalagyan yung pantalon mo or yung binti mo. Pag bababa ka, kasi nga, cover nito. So, tingnan natin, di ba? Pag kinlose natin yan, yun. Yun yung sa pintuan niya na body cladding. So, yun nga, safe yung interior. So, hindi to masyado talagang madudumihan itong part na to. Okay? So, tingnan nga natin to. O sa mga hindi po masyadong familiar pa sa mga sasakyan, yung recommended po ng manufacturer ay nandito sa pintuan lang, sa gilid, na tire pressure. So, yan.
Oh, in this case, 33 yung harap, 33 din yung likod. Ito yung titignan mo dyan. So kung ilang tao, 1 to 5 person, yan, 33 yung kanyang hangin. Pero pag lumagpas ka doon, 6 to 7 plus yung mga gamit, 33 sa harap, 38 naman sa likod. Yan. Share lang tayo ng information. Okay? Next. Oh, dito naman sa gilid niya, ito, meron ka ditong design na piano block na plastic. So, well, this is an SUV daw eh. So, ang bentahin ng Mitsubishi dito, this is an SUV. So, malaki naman siya. And malabak naman sa loob, mamaya papakita natin. Pero yun nga, meron ka na kagad spoiler na kasama. Sa base variant pa lang yan. Naka shark fin antenna ka. Okay, di ba? So, safe na rin talaga. Tapos, yung mga taillights mo are all LEDs. Tapos, may yung badging mo, Destinator. Oh. Di ba? Yeah. Ang angas no? Destinator yung pangalan. Di ba? O, tapos yung bumper mo, meron kang reflectors. Tapos ito lang yung pinagtatakan ko dito sa design na to eh. Oh. Akala mo parang pwede mong tapakan, pero hindi, wag mong tapakan yan. Bumper yan eh. Mga parang design lang ni Destinator yan, pero okay lang naman. Maganda din naman siya tignan. Kaso parang ngayon nga, hindi siya walang purpose, kumbaga. Design lang talaga siya. Hindi mo naman pwedeng tapakan yan, di ba? Baka malaglag yung bumper mo. Oh, yan. Oh, that's the exterior ng ating Destinator. Yan. Oh. Pogi din, tol. O, titignan mo maigi. So, this color is the quartz white pearl nila. So, ito, since this is the base, hindi siya two-tone. Pagka two-tone, black roof yan. Yung GT variant nito, itim tong bubong. Ayan. Okay. O, sige, tara. Pasukin natin. Yan natin yung loob. Let's go. Pasok tayo. Manual. Manual adjustment, yung mga upuan. Yan, dito sa ilalim. Yan. Ito. Yan. So, pasok tayo. Yeah. Okay. So, pagpasok mo pa lang, makikita mo na kagad, it is an analog cluster. Pero meron naman digital din sa gitna. So, okay na rin. Tapos, ito, yung kanyang infotainment system. Dito sa dashboard, medyo mataas. Ayan o, pagka tinignan mo, medyo mataas siya ng konti. Yan. Pero hindi naman siya nakakaharang sa paningin mo or yung vision mo, point of view ng nagda-drive. So, okay lang naman. Tapos ito, 8-inch na merong Apple CarPlay and Android Auto din. Wireless. So, okay na. Makakakonek ka na dyan. Diretso from your phone papunta dun sa infotainment system. Right? Yung kanyang manibela, tol, kamukha ng nasa Montero ko. So, kahawig na kahawig. Kaso nga lang, ito, hindi silver to. Ito, black lang eh. Malamang sa top of the line nitong Destinator, mas maganda yung itsura ng kanyang steering wheel. Ito naman, yung kanyang aircon vents, pare. May silver accent. Oh. Ayan. Meron kang, wala nang pinduta dito sa baba. Mga abang na lang to. Oh, oops. Meron na ako nakita. Merong vent pala dito sa ilalim mo. Oh. Pag medyo nainitan yung yung kung ano mo, pwede, meron pala ditong air vents. So, presko. Ngayon lang nakita ng ganong diskarte May ganyan palang design yan. Safe. Ayos Okay. Oh, dito sa gitna. Oh, makikita natin yung kanya lang parang itong ganitong design, meron din to sa expander. Meron din ganito sa Triton din pala. Ganito yung pindutan niya na parang eroplano yung datingan. Kasi merong toggle switch dito. Ayan yung kanyang air vents. And your hazard. Meron tayo dyan. Yan. Tapos meron ka din, yung accent na piano block, meron tumatawid papunta ron. Sa akin,
simple lang yung kanyang interior. Pero alam kong matibay. Makikita mo na matibay yung pagkaka-plastic niya. Alam mong tatagal yung mga components niya. So, may speaker ka dito, 4 na speaker. Yan, kitang-kita mo may honeycomb, parang honeycomb design. So, maganda din malamang sound trip nito. Kasi yung sa akin sa Montero, maganda yung tunog nun, kahit na stock. Kulang lang ako ng tweeter. Ito, di ko alam kung mayroong laman tong tweeter na to. Kasi yung sa Montero, meron lang siya nung lagayan, pero walang naman yun. Pero may option ka naman para magpakabit. Ayan, ito, di ko alam kung meron to. Pero ayan, meron siyang lagayan din. Kung sakasakaling wala yan, upgrade ka. Babaklasin to. Tapos lagay dito sa loob. Yan. Yun, oh. Yun yung kanyang intro ng kanyang infotainment system. Oh, so pwede ka naman dyan agree. Yan. Sa Bluetooth, pwede ka naman kumonekta ng Bluetooth, USB. Yan. Navigation, vehicle information, coolant. Oh, ayos. Dami palang information nito dito eh. Oh, makikita mo rin, steer. Makikita mo din yung niya, oh, yung angulo. Kumbaga, left and right, makikita mo, oh. Acceleration, pwede pala yun. Meron palang ganito tong Destinator. So, ayos yung kanyang infotainment system. Oh, meron adventurous, diba? Oh, meron din siyang mga ganung level, oh. So, pwede rin talaga sa outdoor. Sige, inuuga natin ng konti. Pumapalo ng -1. Oh, yun yung ilaw, oh. Yes. Oh, maganda rin yung itsura, pati yung mga illumination ng kanyang cluster. Safe din. Tapos yun nga, may indicator ka dito sa ibabaw. Second row seat belts, tsaka third row seat belts. So, in any case, i-remind ka niya na, oh, may hindi naka-seatbelt. Yan. Pupulisin ka niyang ganun. So, hindi mo makakalimutan na pag-seatbelt dito sa Destinator. O, dito sa kabila, meron palang salamin. So, okay din. Safe na rin. Si passenger lang ang merong salamin sa kanyang. May vanity mirror siya dun sa kanyang sun visor. Meron ka ding 12-volt socket here. Meron ka ring dalawang USB ports dito na Type-C tsaka yung Type-A. Meron kang storage area dito sa gitna na malalim. Tapos, ito na. This is a CVT transmission. So, ganda naman ang kanyang quality. Kahit paano. Kahit na base variant siya, maganda naman yung pagkaka-leather nito. And yun, piano block. Oh, meron ka lang push na or automatic parking brake. Hindi na tayo yung hinihilang ganun. Hihilayan mo na lang siyang maliit lang. Parang pinipindot-pindot na lang. Meron din siyang auto hold. Tapos sa gitna, meron kang dalawang cup holders. Okay din yan na ganyan yung pagkaka-design. Horizontal kaysa yung vertical na pag ganun. Kasi para yan, sure ka, hindi mo makukuha hindi mo maaagaw yung iniinom, hindi kayo magkakapalit ng baso o ng bote, di ba? O tapos sa center console pare, meron ka din ditong storage. Yan. Di ba? Malalim-lalim din naman, mukhang madami ka din namang mailalagay. So pakita naman natin kung paano sumakay. So mataas yung ground clearance niya pero hindi naman mahirap i-hakbang yung mga paa natin. So yan. Yun lang. Ako nga pala ay 5 to 5'6" in height. So, ganito yung itsura natin. Okay, solid naman yung tunog ng pintuan. So, ganito yung magiging datingan pagka sumakay ka dito sa Destinator. Yan, meron kang armrest dito. Malambot din dito sa kabila dahil nga leather yung kanyang malapit sa kanyang handle ng pintuan. So, ito yung kanyang hindi leather, urethane wrap ang kanyang steering wheel. So, yung kanyang mga controls, basic for the infotainment system, saka yung mga tawag. Meron ka din ditong hands-free na mga buttons. Okay? So, yan, ganito. Meron kang malapad na center console na merong mga storage dito sa gilid. Tapos, meron ka rin, syempre, dampened na glove box. Oh, 'di ba? Maraming storage dito sa Destinator. And yung steering wheel is
up and down adjustable and telescopic. Ayan. So, madali siyang ma-adjust for your driving position. Ayan, ganito yung datingan mo rito. Yun nga, meron ka ditong lagayan ng shades mo para sa mga datingan mo. Dapat maganda yung shades mo, di ba? Diyan mo ilalagay ngayon. Oh, di ba? Siyempre, manual lahat sa upuan. Manual controls. So, na-check out natin tong harapan. Check out naman natin yung second row kasi merong mga interesting stuff dun eh. So, tignan natin. Tara. Sa likod, same din naman yung kanyang mga components. Parehas lang kung ano yung nandun sa harapan. So, ayan yung kanyang bukasan. Tapos pakita natin yung kanyang table dito. May table 2 eh. Oh. So, iangat mo na gano'n. Pak! Oh. Oh, pop. Yun, nakalak yun. So, meron kang lagayan ng baso dun sa gilid. Kung food trip kayo, nag-drive-thru kayo sa McDo o kahit sa fast food. Tapos pagkababa mo, yan, bababa mo lang na gano'n. Alright? So, pasok tayo sa loob. Yan, pakita ko na agad. Merong control ng aircon dito, on, off, tsaka yung fan speed. Meron ka ding syempreng charging ports dito sa likod. So, ganda. Andyan sa baba yung control. Instead yung iba dito sa may taas. Dito hindi. Ito, may ilaw ka lang dito sa part na to. Ayan. O, may ilaw ka dyan. Ayan. Air vents, pare. Meron kang air vents sa sarili. Actually, kahit dito sa third row, meron. Ito, nandito sa gitna yung sa third row. Pero yung mga nandito sa second row, nasa dalawang gilid lang siya. Parang similar siya sa Montero na nandito sa gilid yung mga air vents. Yan, so if you sit here, makikita natin maluwag yung kanyang knee room, headroom, tol. Malaki din. Laki nga, oh. So, taas yung kanyang headroom. Okay naman, maluwag. 3 tao. Komportable dito. Kasi ito kasi, mahilayin mo lang to. Yan, meron kang 2 cup holders dito. So, kung dalawa lang naman kayo, yan. Komportable dito. Meron kang control dito sa aircon. So, in command ka pa rin kahit na pasahero ka dito. Tapos, yun nga, pagka food trip ka, angat mo lang yan. Oh, pak, kailangan mag-click na ganun. Food trip ka na rito. Kaya french fries, tas meron kang drinks. Diba? Bote. Sample tayo. Oh, yan, sakto. Oh, minam tayo ng kung ano eh, para, alam mo na, pang recovery. Pero yan, tapos, meron kang lagayan ng ano ngayon, ng bote, ng drinks mo. O meron din dito ang bulsa. Lagayan naman to ng pwedeng lagayan ng cellphone. Oh, diba? Wala kang nasa bulsa. Safe ka na. Pumupudrip ka na. Pwede, parang iangat mo nga lang ng konti, oh. Nakaganyan lang, nanonood ka na ng kung ano, di ba? So, pwede rin. Oh. Yung ayos, ah. Maganda yung mga features dito sa likod, sabi sa inyo, eh. Okay? So, pagkababa mo lang siya. Ayan. Gala mo lang siya. Ayos. Okay. So, ayan, maluwag dito. Maraming pwedeng laruan. Pero syempre, meron pa nga itong third row since this is a 7-seater. I-check out natin kung paano sumakay dun sa likod. Tara. So, para sumakay, meron ditong may lever dito. Ayan. So, makikita mo, kailangan papunta sa'yo. Pag inikot mo yan, op, angat siya ngayon na pa ganun. Yes! Oo. Diba? Tapos, pwede ka nang sumakay sa likod. Tara. Madali lang sumakay. Well, mga bata, tol, pwede. Kasi itong upuan kasi na to, pwede siyang i-abante at i-atras. So, pagka inabante ko to, yan. Meron ng knee room. Meron ka na ring room dito sa baba mo. Since yun nga, pwede mo na abante itong 2 upuan. So, 2 matanda, pwede, kasya. Oh, dito ako. Meron kang lagayan ng baso dito. Tapos ito ka, nandito yung air vent mo. Ilaw. Ayan, buksan natin yung ilaw. Tapos seat belt, syempre, ito para to dun sa gitnang passenger. Pero dito sa likod, meron din sa mga seat belt dito, syempre. Meron niyang sensor, di ba? Na nandun sa harapan. So, yan. Meron nga seat belt dito. Ka-plastic pa kasi, mahirap kasing alisin kasi syempre, nakikisuyulan tayo dito. All in all, 2 matanda, kasya dito, bata, 3.
goods dito sa likod. Tapos itong likod niya, na-adjust din to eh. So pagka tiniglok mo ganun, pwede pala. Ito lang, mayroon ng tali. Tapos ayun, sagad na pala niyan. Sagad na sandal na to. Tapos, iaangat mo tong headrest. Okay? So, yun nga. Pwede. 7-seater. Ubra. Ay, plastic. Tara na. Sa likod naman tayo. Pakita natin yung kanyang trunk. Alright. So, yung kanyang tailgate, meron tayong third brake light dito sa taas. Meron ka syempre yung wiper. Manual. Manual lang siya na tailgate. Pero, well, knowing yung Mitsubishi naman, kahit sa Montero natin, quality naman yung mga shocks niya, mga shock absorbers nung tailgate. Tapos meron kang hawakan dito para pang sara. Ayan o, diba? Okay, so pagdating naman dito sa kanyang storage, meron ka ditong lagayan ng kung ano, tools, mga gamit-gamit mo, pwede mo dyan itago, diba? Para hindi kita. Safe. Itim yung kanyang interior na mga upuan. Tapos, okay. Para i-fold, ganyan. Ihilahin ka dito, natali. Ayan. So, ganyan kalaki. Meron pa, weird eh, no? Meron pa siyang, may space dito sa gilid, yo. May space dito sa gilid. Pwede mong siksikan din ng kung ano. Pero yan, yun yung kanyang mataas. Mataas din. Upo tayo. Oh. Ganito. Ganito yung spot mo rito. Well, pwede ka din mag-ano dito habang camping, di ba? Naka-open lang yung likod or nasa tambay nights kayo. Ayan. Pwede ka dito umupo. Safe naman. Di ba? Ang ano lang dito, dito kasi dati, yung sa Montero natin, pwede mong baliktarin. Tapos plastic lang yun nandito. Ito, cardboard yun. Yun lang. So, kung ganyan naman, neat naman siyang tignan. Pero, yun nga, mas maganda to may matting. Kasi, syempre, pag may ikakarga ka dyan, pangit naman pag diretso dito sa, sa mismong fabric niya. Di ba? So, kailangan, mas maganda may tray. Papalagyan mo ng tray yan. Wait. Baba natin yung second row, tignan natin kung makakahiga tayo. Kasi nga, di ba, mahilig tayo sa mga camping-camping eh. So, tignan natin. Binaba natin to. Ayan. Tapos, atras natin ng sagad. Ayan, pwede. Tignan natin yung kabila. Baba natin to. Sagad na. Saka tayo sumakay. Yeah. Yan. Pwede, tol. Tagumpay ang mga plano. Pwede tayo mag-camping dito. Maglalatag lang tayo ng foam. Pwede na tayo matulog dito sa likod. Di ba? Malaking space. Maluwag. Ayos. So ano naman ang nagpa-power dito sa sasakyan na to, dito sa Destinator, di ba? So check natin. Alright. So this is a 1.5 liter gasoline engine, pero may turbo yan. So, based from my experience sa mga 1.5, medyo bitin yun. Para sa akin, galing ako ng MPV. Pero ito, this time with Destinator, meron siyang turbo. Di ba? So, I believe, matetest drive natin to in the future. Magpapaschedule tayo kay Gaboy ng test drive nito. Pero on this episode, walk around lang naman to and pinakita lang natin kung ano yung mga makikita natin dito, yung mga may expect natin sa base variant ng Destinator. Alright? So ito, may ABS naman na siya sa mga safety features, pare. Pasok naman din ito sa standards. So syempre, ang standards na natin ngayon, dapat lagi may ABS. Tapos yun nga, yung mga windshield, kumbaga, tempered glass yan, na pagka may tumama dyan or na-aksidente, ganun, wag naman sana, hindi naman siya tumatalsik. Kumbaga, magwe-web siya. So yun naman yung mga technology natin ngayon. And this specific car is made in Indonesia. So, dun siya binuo. And based sa mga nakikita ko ngayon, tsaka sa mga nakita natin kanina sa loob, quality naman. Maayos naman. So, this GLX variant is priced at 1,500,000
380,000 pesos. Syempre, may mga discount yan. Reach out lang kayo kay Gaboy. Okay? O sa mga susunod pa mga episode, mga balbon, tara sa tagumpay.